April 5, Biyernes, magandang umaga po. Pasintabi po at paalala sa mga magulang, pakigabayan lamang ang mga batang nanonood dahil masela ng balitang ito. At sa mga magulang na mga nawawala pang bata, maging mahinahon lang po. Isang batang lalaking 4 na taong gulang sa Rizal ang nawawala mahigit 2 linggo na. Pero kahapon, nakita siya sa isang creek, patay. Kalunos-lunos ang kondisyon ng labi ng bata na nakita sa masukal na bahagi ng isang creek. Bukod sa may mga nahiwalay na bahagi ng kanyang katawan, wala na rin ang laman loob ng biktima. Pero tingin ng mga otoridad, maaaring nahulog ang bata sa creek at kinain ng mga hayop. May news to go si Von Aquino live. Von. Hawi, Kara, natagpo ang wala ng buhay at hindi na kumpleto mga parte ng katawan ng batang si Mark Escarmosa nang matagpuan ito kanina dito sa Barangay Malaya, Pililla, Rizal. Naghihinagpis sa mga magulang ng batang si Mark Escarmosa dahil sa sinapit ng musmos nitong katawan. Ayon sa mga pulis, March 19 nang i-report sa kanila ang pagkawala ni Mark. Kahapon ang may makakita sa bangkay ng bata sa masukal na bahagi ng creek sa Barangay Malaya malapit sa bahay ng kanyang lolo. Kalunos-lunos ang itsura ng labi. Nakaiwalay ang ulo nito at isang binti, habang ang lamang loob nawawala. Isinatabi naman ng pulisya ang anggulong dinukot ang bata para kunin ang internal organs. Posibleng nahulog daw ang bata sa creek at kinain ng mga hayop ang ilang parte ng katawan nito. Hindi na raw maisasagawa ang otopsiya sa bangkay ng bata dahil wala ang mga lamang loob nito. Medyo nahihirapan tayo dito na although yung identity ng bata, kilala na ng lolo at saka yung pamilya, ang natin doon, yung cause of yung kinamatay niya. Ngayon pagdating naman doon ni-refer namin for autopsy o may examination na gagawin, parang hindi na natin makagawa ng examination. Gawa ng unang-una, wala ng vital organs. Na siya, buto na lang buto. Tapos bungo na lang yung mukha niya. Hindi naman makapaniwala ang ama ni Mark na si Marlon Escarmosa sa sinapit ng anak. Gusto pa rin daw niyang mapa-autopsy ang labi ng bata para malaman kung ano ba talagang nangyari. Gusto ko lang malaman kung ano po talagang kinamatay niya. Saka kung anong reason nila, bakit siguro kung yun talaga. Gusto ko lang malaman kasi puro sabi-sabi mahirap po kasi bumasabi-sabi Ngayon, gusto ko talaga mapa-autopsy. Kwento pa ng ina ni Mark na si Elena Obanya, hindi basta-basta nakakalayo ang anak kapag naglalaro ito dahil binabantayan itong mabuti ng kanyang mga magulang. Ay inaano ko din, kung nalaglag siya doon, yung tsinelas niya sana tumalsik man lang, wala po yung tsinelas niya doon. Sana, pagsipagan nila na maresolba, kasi ang hirap namatayan ako, wala man lang akong mapagbasihan, ba't namatay, nalaglag bang talaga, sinadya bang iiwan doon, napatay na. Hawi, Kara, kayo na ay bumisita ang mga pulis dito sa burol ni Mark at kinausap ka nila yung ama ni Mark at kinumpirma nila na magsasagawa nga ng post-mortem examination dun sa labi ng bata upang sa wakas ay malaman ang katotohanan sa pagkamatay nito at maging lead din ito dun sa ginagawa nilang investigasyon dun sa pagkamatay ng bata. Hawi, Kara? Von, can you hear me? Yes. Okay, Von, so ni-rule out na ba ng PNP yung anggulo na posibleng kinuha yung internal organs ng bata? Talaga bang sinasabi na nila na nahulog itong batang ito? Have they ruled out that angle? Alam mo, Kara, hindi pa raw nila niro-rule out ang anumang posibilidad na kinuha ng sindikato yung mga laman loob ng bata o pinatay ito ng kung sino man. Sa ngayon ay open daw sila sa kahit na anong posibilidad dahil patuloy pa rin daw yung kanilang investigasyon doon sa pagkamatay ng bata. Yung post-mortem examination daw ay gagawin nila upang mawala na daw yung mga espekulasyon tungkol nga doon sa pagkamatay ng bata. Kara? Maraming salamat, Von Aquino.